Ay, magandang gabi mga boss. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber. May nadagdag na naman na 2. Okay na yun. Basta masaya tayo, di ba? Mamaya magkulab tayo. Magbigay lang tayo ng reaksyon sa naging pagluha ni PBBM. No? Maiksi lang ito ng interview na ito, pero putol eh. Pero ito siguro, pinakamagandang tinatawag natin, pinakamagandang parte ng naging kanyang interview, yung kanyang pagluha. Siya nga natin Marisol Morales ba to? Pakinggan natin magbibigay ho tayo ng reaksyon kung bakit sa isip ko inapaluha si PBBM. Kung ano dahilan. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Yeah, that makes no sense to me. Yun o yun, mga pre. Doon tayo magbibigay ng sabi niya, kung masamang tao, dapat parusahan. Mabuti kung masamang tao yan, dapat parusahan. Alam mo, PBBM, sa ano? Sir, si Vice President Sara... Sa totoo lang, no? Napapaligiran ka ng masasamang tao eh. Oo. Sa totoo mga friend napakabait ho nitong naging presidente na to, sa totoo lang. Sa sobrang bait niya, siya ay inaabuso nitong mga mandarambong sa gobyerno. Paulit-ulit, hindi ho ako bumoto kay PBBM, Leni Robredo po ako. Oo. Pero sa nangyayari, ito. Kung natatandaan nyo mga boss, nung pirmahan ni BBM ang 2025 budget, na napakalaki, ang daming nagsasabi na kasi may mga insertion, mga kung ano-anong pinasok, mga ganun, maraming umaawat sila Cielo Magno, marami nagsasabi na bakit mo ganito, maraming kumukustyon na talagang kung maaari, wag mong pirmahan yan dahil sasabit ka dyan. Maraming ganun. Pero ano nangyari? Natuloy ang pirmahan, di ba? At nung pirmahan ni PBBM, ang budget na napakalaki, palakpakan yung mga nasa likod. Kamayan sila. Nakatelevise yan. Walang nagawa. Yung mga bumabatikos, na wag mong gawin yan, wag mong gawin to, wag mong gawin yan. Nagtiwala si PBBM doon sa gumawa nung napakalaking budget na talagang ito siguro, sabi nila, lalo yung flood control, yung DPWH, di ba? Sabi siguro, bakit? Pwedeng nagtanong si PBBM na maaaring nagtanong, hindi ba napakalaking, siyempre sasagot ito magagaling, di ba? Hindi, Presidente, parating na ang bagyo, kawawa mga tao, kailangan natin magpagawa ng mga flood control project, mga ganito, mga dike, mga pansangga sa baha. Hindi na, kailangan natin talaga ng napakalaking halaga, mga ganun, mga ganun. Ang gagaling ng bunganga niyan, di ba? Yung mga gumawa niyan, pirma siya. Hindi niya inano yung mga... Ina-problema ko rito mga friend. Hindi ako niniwalang walang advisor si Bongbong. Hindi ako niniwala doon. Siyempre meron yan. Si Digong nga sobrang talino eh. May economic advisor eh. Si Michael Yang, di ba? Sa sobrang talino rin ni Digong, meron pa siyang spiritual advisor. Siya si Raulo. Di ba? Si Bongo, nasa likod lang niya parate. Parang anino. Di ba? Nung nanalo naman si Duterte ng pagka-presidente, hindi pa naman senador si Bongo eh.
Takabili nga lang ng maruya ni Las Cañas, di ba? Oh, pero sila Las Cañas, tumiwalag na dahil nakakaamoy na sila Las Cañas na mukhang malapit na silang madispatcha. No, dahil marami na silang alam eh. Baka, siyempre, yung mga ganyang mga hired killer na mga ganyan, matutunog yan eh. Buhay nila, di ba? Gaya itong si Totoy na dito sa mga sabungero. Alam na nila, maililigpit na sila eh. Sindikato talaga eh. Sindikato. Oo. Balik tayo dito sa naging pagluha ni PBBM. Talagang bagbag na bagbag ang kalooban niya sa mga nakita niya na hindi niya yan inaasahan. Yung mga ghost project, mga kung ano-ano na nagbagsakan, hinipo niya yung simento na parang pulburon. Tignan mo nga, ginaganon niya, di ba? Tawag dito. Mababang kwalidad ang ginawang pagkakasimento rito. Parang nakaw ito. Nalaman niya lahat eh. Kaya talagang, masabi niya, na frustrated siya sa mga nakita niya. Nagalit siya. Pero anong gagawin niya? Pero yun nga, paulit-ulit. Yung bumagsak na tulay dito sa Isabela, meron na bang nanagot? Tagal na nun PBBM. Sana magkaroon ka na ng sasampulan mo. Oo. Alam ko mabait ka, pero hindi po pwedeng ganyan kabait ang Pangulo. Lulukohin ka talaga ng mga ayip na yan. Lalamunin ka niyang buong buo. Kagaya sa Senado. Kitang-kita mo na hindi iyo ang Senado. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Oo. Malabo pa sa tinta ng pusit na ikaw ang kinikilala nilang Pangulo ng Pilipinas. Walang mahalaga dyan sa mga senador na yan kung hindi mailigtas si Sara Duterte na ma-impeach. Gusto nga, dismissin na nga, di ba? Yan ang problema, mga boss. Yan ang problema, His Excellency. Hindi sila loyal sa'yo. Hindi kagaya panahon ni Digong. Tignan mo nga, wala na si Digong. Ang puta na, loyal pa sila kay Digong. Di ba? Yun yan eh. His Excellency. Kaya yung independent na sinasabi mo na binubuo mo para mag-imbestiga sa mga kahayupang nakikita mo, tuloy mo. Pero, piliin mo yung mga taong ilalagay mo talaga yan. Kung maaari talagang piling-pili, walang rason kung saan ka kukuha. Basta't ang importante, hindi sila politiko. Sana ang mapili mo, yung marunong kumilala ng Panginoon, yung talagang nagmamalasakit sa bayan, hindi yung magalong, barating nababalita na baka maging miyembro. Ako tatanungin mo, bakit? Puro korupsyon ang kinuano ni Magalong eh. Hindi niya naman mabatikos yung korupsyon ng Davao. Narinig mo ba si Magalong na binira niya ang Davao? Binira niya ang Duterte? Wala. Nung bilibaw kay Magalong, sa totoo lang. Dahil ang tindi nga bumanat sa mga pini-expose niya, mga korupsyon, mga gaitong. Biglang nga naman mo, pinuri si Digong, patay. Kaya nagkaroon ako ng vlog na mukhang nabudol ako ni Magalong. Gusto ko nga, sabi ko, sana magkaroon na ng tinatawag na kudita na si Magalong ang mamuno sa rebellion dahil matino ako, magaling eh. Pwede na si Magalong ang maging, para ako, ito yata ang pwedeng maging humawak ng Pilipinas, military takeover. Si Magalong, pwede ka ako. Nasa isip ko, biglang pinuri si Duterte. Ba't ako patay? Wala pala. Wala din. Oo. Ngayon, yes. Salta sa Magalong, korupsyon, ganito. Wala pangalan eh. Ngayon lang to, 2 hours ago, Baguio City Mayor Magalong nakiisa sa kilos protesta versus korupsyon at katiwalian. Pakinggan nyo. Ari pala, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas. Ayan. Sobra na. Mayor Magalong nakiisa sa kilos protesta kontra korupsyon. Tingnan yung sasabi niya, Na-dismiss na pala yung mga kaso.
Ganyan katindi ang impluensya nitong mga korap na politiko na to. Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila, pero hindi ho dapat tayo pumayag. No? Sobra na. Wala nang katapusan. Tukuyin mo, Magalong, kung sinasabi mo na sobra na. Sinong politiko? Salta ka, salta. Walang pangalan eh. Oh. Bakit nung panahon ni Digong mukhang hindi ka nagsasalita ng ganyan? Lalo na nung binibira ni Digong yung mga nag-iimbestiga ng katiwalian. Yung sila Dick Gordon na binibira yung Parmali. Hindi ka nagsalita eh. Yung kanilang kasakiman. Especially in the fight against corruption. Dahil napakalaki hong bagay ito sa amin. Dati-rati ho, kami ho sa mga kukunti lang ho sa amin ang nakikipaglaban. I remember when we started this in 2019, kukunti lang ang nakikinig at naniniwala. Mantala nung dumating yung pandemya, 2019, panahon pa ni Digong yan, Magalong. Isasabi mo, nakipaglaban ka sa pandemya, o sige. Numpisan hula natin uli noong 2021. And again, kukunti lang ho ang naniniwala. Sabi nga ho nung isang kaibigan ko, Senator, you know, Benji, the fight against corruption, when you look behind me, nobody is out there. Or when you look behind you, nobody is out there fighting with you. And true enough, we were subjected to massive character demolition and assassination. Ang problema nga, Magalong, madikit ka sa Duterte. May mga picture ka pa eh, na tinataas mo yung kamay ni Bongo. Ibig sabihin, naniniwala ka na si Bongo malinis? Oh. Kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt and cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election. Only to find out, nalaman ko pala na February pa lang, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas, na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang impluensya nitong mga korap na politiko na to. Na kaya nilang sirain. Oo, nakita mo naman ang impluensya ng mga korap na politiko sinasabi. Sara Duterte, di ba? Tignan mo kung gaano katindi impluensya. Hanggang Korte Suprema. Senado, kitang-kita mo naman, Magalong. Na kay Duterte ang Senado 19-5 yata ang boto na dapat ng wala nang impeachment, wag na impeach si Sara. Diba? Ba't di ka nagsasalita doon? Kung kakalabanin mo sila, pero hindi ho dapat tayo pumayag. No? Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Kaya naman ako sabihin mo kung sino ang sinasabi, tinutukoy mo. Huwag mo kakalimutan yung Duterte. Huwag mo sabihin hindi sakit ang Duterte. Ha? Gusto nga ng Duterte, bumalik na sila. Mag-resign na si Marcos eh. Ha? Oh, para si Duterte na naman, di ba? Oh. Natutuwa because this is an effort, for good governance at sa effort nato laban sa corruption. We're doing this for our young generation. At ako'y natutuwa dahil nakikita ko ngayon, ang mga kabataan ngayon ay gumagalaw. And I hope na dapat wag lang itong kampanya, itong krusada na ito, hindi dapat matapos lang ng 6 na buwan, isang taon. Dapat tuloy-tuloy po ito dapat. Hanggang tumino ang ating mga political leaders. Ganoon na rin po yung ating mga bureaucrats na nakipag-ugnayan. No, itong corruption na nangyayari po na ito po syndicated na, highly organized crime. Kung nakikita... Sino nga ang ulo niyang highly organized crime na yan? Sabihin mo. Sino? Madaling magsalita ganyan eh. Sino? Sa nagmula? Oh,
Panahon pa ni Duterte. Lintik na yung organized crime eh. Yun lang ipinalaga ni Duterte, si Michael yan bilang economic advisor. Dapat maingay ka na dun. Kung talagang ayaw mo ng korupsyon. Hindi ba? Yung akala nyo yung mga contractor lang ang may sala. Hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura ng proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka-sakim dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Sino nga ang politiko? Ang daming politiko. Ko. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. Kaya dito sa Baguio, pinapayagan ko po ang social activism. Because this is the only way we will be able to change the world. Sabi ko nga it does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have fame, to have money. All you have to do is have that courage to change the world. And you are practically doing it now. And thanks to our young people. So I hope po na itong pakikipaglaban natin hindi lang ito matatapos lang ng ganito-ganito lang. I hope po na mai-translate po to. Wala pa siyang tinutukoy kung sino yung mastermind o sindikato sinasabi niya. Wala, politiko lang. Hindi naman lahat ng politiko palpak, magalong. Meron ding matino. Alam mo yan. Politiko ka nga eh. Pero yung purihin mo ng purihin si Duterte, hindi ka matino. Sa isang sitwasyon na mamimili tayo ng leader. Dahil at the end of the day, ang problema ho sa Pilipino, hindi ho tayo marunong mamili ng mga leaders natin. Pinakitaan lang ho tayo ng pera, nasisira na ho yung diskarte natin. Tandaan ho ninyo. Tama. Lalo-lalo na yung Davao. Napakabobo pumili ng leader noon. Di ba? 80 anyos. Hindi na nga makatayo daw. Hirap na. Landslide pa sa pagiging mayor. Magalong naman. Yung mga anak, puro mga parang may mga sapak sa ulo. Landslide. Yung Pulong Duterte, nanaksak pa ng bugaw. Landslide din. Dapat yung flood control ng Davao, wala ka ba masabi? 51 billion? Dapat may mga ganun. Hindi yung salta-salta, wala kang pinapangalanan eh. Tuloy. Masarap ang pera. Masarap. Yan ho yun. Totoo yun, masarap. Kung pinagpawisan mo. Pero kung ninakaw mo, putang ina, hindi masarap yan para sa akin. Yung pinagsipsipan mo, mga ganun. Tuloy. Yan ho yung battle cry ho ng mga korap na politiko. Napakasarap ng posisyon, napakasarap ng power, napakasarap ng pera. Huwag ho nating pabayaan na masisira ho yung ating mga moral values. Muntik na ho tayo rito sa Baguio. Huwag ho natin papayagan. Pero hindi lang ho Baguio ang ilalaban. Makikipaglaban lang ho tayo for Baguio only. Hindi ho dapat. Para sa buong bansa. Para ho sa buong bansa. So sa inyo po lahat, sa ating mga kabataan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating pong mga elders, at sa ating pong mga kababayan sa siyudad ng Baguio at sa mga bisitaw natin, maraming salamat sa pagdalo nyo rito. Let us keep on fighting. Let us keep the fire burning. God bless you all. Medyo mahaba-haba ispis ni Magal. Pero wala siya tinukoy. Sinong politiko? Sinasabi niyang mga ganit wala Wala. Di ba? Hanggang sa nagpaalam na siya. Puro
O ganito, ganun, ganun, ganyan. Mga kurap, mga ganun, ganyan. Sino nga? Oh, blind through yung ano mo eh. Para bang bahala na kayo. Masang Pilipino kung sinong para sa inyo kurap. Wala siyang tinutukoy. Wala siyang kalaban. Kung hindi kurap na politiko. Sino nga? Oh. Di ba? Oh. Balik tayo dito kay PBBM. Oo. Ako yun ang alam ko dun mga friend. Sobra niyang bait. Sobra niyang bait. Ayaw niyang manakit eh. May sinibak na ba siya? Tanong. Si Sara Duterte, nung ipwesto niya sa DepEd yan, wala bang nag-advise sa kanya na huwag mong gawin yan? Dahil walang alam eh. Oh, walang alam. Hindi naman siya fit para maging DepEd Secretary. Hindi nga siya educator. Siya nga umaamin eh. At alam nga namang hindi alam ni PBBM na walang saysay ang Sara Duterte na yan para ipwesto mo sa Department of Education. Ano nangyari? Palpak. Pero maski palpak na, ayaw niya sibakin. Marami nang sumisigaw, sibakin mo yan. Ayaw. Oh, nagkaroon siya ng, sabi niya mag-resign. Mga ito. O yung mga iba, na tinanggap niya yung resignation, o yung iba, hindi, mga ganito. Pero wala siya sinisibak. Tumanggap lang siya ng resignation. Ito si Bunuan. Sinibak niya ba yan? Hindi. Nag-resign. Oh. Dapat sana, nung nag-resign niya si Bunuan, imbestigahan mo yan. Kasi, kung totoo walang kasalanan niya si Bunuan sa DPWH na yan, aba, puta na. Ba't ako magre-resign? Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan eh. Nag-resign ka, may kasalanan ka. Di ba? Pag nag-resign, may kasalanan. Puta, nakakaganda-ganda ng pwesto mo. Head ka ng Department of Public Works and Highway, mag-resign ka. Kung mo nagkabistuhan na. Ha? Yung kapalpakan na bilyon-bilyon. Oh, di ba? Oh, si Sara Duterte, nung nag-resign ni si Gaga, paputok na eh. Ito mga ghost student, puta kung ano-anong mga ghost, ang daming ghost, oh. May saan? Ha? Antibay ng presidente. Antibay ng Nakita mo kung gaano katibay si Digong? Ha? Nung siya ang presidente? Pati mga media, Rappler, Maria Ressa, puta gusto niya ipakulong eh. Lahat ng niya, puta na. Kung hindi ka ipapatay, pakukulong ka. Di ba? Mabait masyado mga prento si BBM. Sa totoo lang, mabait. Paulit-ulit naman ako. Nung martial law, wala ka nabalitaan na ito si BBM nito, na-involve sa anumang anomalya o whatsoever na mga natawag na pumatay o nang gargabyado ng tao. Wala eh. Sa totoo lang, wala. Meron ba kayong alam na kaso nitong si Bongbong nung sa panahon ng tatay niya? Wala eh. Wala. Mano pa si Jackie Enrile. Yung anak ni Juan Ponce Enrile. Medyo malupit yun. Hindi ko makalimutan yung doon eh. Yung sa Stargazer, sa Silais, gabi. Labas ang balita sa tabloid. Son of a high government official, shoot Manalad, dead. Waiter, testify. Tagal na ho yan, pero walang pangalan kung sino yung son of a high government official. Blanco. Kinabukasan, iba na ang balita. The bodyguard of Jack Enrile, son of Juan Ponce Enrile, shoot Manalad, dead. Waiter refused to testify. Nakaluhod na yun yung Manalad, ha? Multi-billionaire. Freight magnate yata eh. Freight magnate. Basta mayaman. Pumunta si anak na yung really sa pulis. Sumuko. Sabi ng pulis,
Do you have an attorney? I don't need an attorney. I'm innocent. Pinaliwanag kayo ni Jackie ito sa pulis. Ganito yan. Kinukulit kami ng asawa ko niyan eh. Oh. Eh di, bumaba na kami. Oh, eh nakarinig kami ng putok. Hindi pa pala huminto. Kinukulit niya yung bodyguard ko. Eh, license to kill yun. Eh, patay siya. Tapos na yun. Ganun kabilis. Pero yung Bongbong walang ganung issue. Wala. Tapos na, dismiss. Oh. Tapos yung kay Alpi Anido, nung pinatay siya, maraming balita noon, di ba? Jackie na naman. Tsaka yung si Katrina Enrile, di ba? Dahil nga boyfriend ni Katrina si Alpi Anido. Ganun, no. Pero yung Bongbong walang ganun. Di ba? Magkulab na ho tayo mga friend. Sinasabi ko lang ho, mabait ho yung Bongbong Marcos. Sobrang madaling kaibiganin. Kumbaga, kita mo nung kakapanalo, may may birthday, imbitado siya ng mga congressman, sayawan sila, kantahan sila, yun siya. Tsaka ho yung Bongbong Marcos, pinanganak na ho yan na nakatihaya sa pera. Lumaki na ho ng Malacanang yan. Hindi kagaya itong mga Duterte nito. Hindi kumbaga sa wala eh. Biglang yaman dahil sa politika lang, di ba? Sa politika biglang yaman. Ngayon ayaw pakita sa alin kung gaano sila kayaman. Yun nga mga friend. Basta dapat PBBM itong gagawin mong independent na grupo na to para mag-imbestiga ng korupsyon sa buong Pilipinas. Marami pa yan. Marami pa sisingaw dyan ng mga kapalpakan na ginawa niya mga kontratista na yan na kasabwat. Sindikato eh. Sabi nga nito si Magalong, sindikato talaga yan. Napasok ang administrasyon mo, nakapasok sa loob ng administrasyon mo, baka maski dyan sa Malacanang, mga miyembro ng sindikato. Kaya yun nga, mag-ingat ka. Hindi mo alam. Hindi mo alam. General Barayuga, kita mo? Tinira. Broad daylight pa yata yun. Yung mayor ng Batangas. Si Alili. Anti-corruption pa yun, Flag ceremony. Mabigat ang kalaban mo. Kumausap na nga yung kalaban mo nang titira sa'yo eh. Tsaka sa asawa mo. Tsaka kay Martin Romualdez. Kung may mangyari sa'yo, pwede ba pagbintangan yan? Wala naman dito sa Pilipinas. Parating nasa abroad yung pamilya. Dahil doon, dinadalaw yung tatay nilang kriminal na nandun sa dahig. Di ba? Yun yan. Huwag kang magtiwala, BBBM. Maski pagkain mo, dapat meron kang taga-tikim. Dahil buhay mo lang. Sa tingin ko buhay mo na lang ang pag-asa nito para sila mabuhay. Kung mawawala ka sa landas nila, piyesta na naman ang mga halimaw na to. Ganon yan. Lalo na malapit na yung September 23. Wala. Basta ito paulit-ulit mga friend. Pag si Digong lumusot, pag si Digong lumusot, putang ina, dapat yung ICC na yan, huminto na yan. Wala, tama, sabi ni Libayan, ni Atty. Libayan, napalpak yung pulpul yung ICC na yan. Ganun lang yun, mga boss. Diba? Ang liwa-liwanag, puta na guys. Hanggang ngayon, wala pa nga. Warrant of arrest si Bato eh. Ang problema, paano? Dapat, sa totoo lang, His Excellency wala kang kasalanan, dadamputin mo na lang yung mga yan. Yung mga kaso nila, wala kang kinalaman. Yung Crimes Against Humanity, EJK, wala kang kinalaman yan. Inimplima nito si Digong.
yung crimes against drugs niya, puno. Pinatupad ng mga general na pinagkukuha niya. Oh, ang galing kasi nung pagkakana ni Digong, sa totoo lang mga pre. General, Colonel, ang mga ginamit niya eh. Mga PMA, mga pinatatapalan niya ng pera eh. Mga abogado o what. Ano? Nahawak mo na yung bola, His Excellency. Pipitasin mo na lang kung ano, sobrang hinog na yung mga hype na yan. Huwag ka nang ano dyan. Wala kang utang na loob sa kanila. Nanalo ka. Kung nanalo ka nga, dahil sa mga Kailocanuhan. Paulit-ulit, no? Yang si Digong na yan, kaya nanalong presidente yan dahil kay Amy Marcos. Maliit lang ang agwat niyan kay Mar Rojas. Ang nagpanalo dyan, loyalista. At yung pera ni Amy Marcos na ibinigay niya 30 milyon. Yun ang nagpanalo dyan kay Duterte. Ikaw naman, kaya ka natalo kay Leni Robredo, kay BP. Kasi, dinala ni Amy Marcos si Duterte. Ikaw naman, nilaglag ka ni Duterte. Ang dinala ni Duterte, si Caldero, si Cayetano. Hindi ikaw. Kaya ka talo. Ganun lang kadali na maisipin yan eh. Kung dinala ka ng mga Duterte, baka nanalo ka. Ang presidente mo, si Miriam Defensor di ba? Mahina, kumbaga. Yun ang nangyari. Sinuportahan ng Ilocano si BP Leni Robredo at saka etong si Duterte. Hindi. Ganun na nangyari Maaaring sinuportahan ka rin ng Ilocano. PBBM. Pero hindi ka sinuportahan ng Davao. Kaya ka natalo. Hindi ka sinuportahan ng mga Duterte. Kaya ka natalo. Ang sinuportahan ng mga Duterte, si Cayetano. Dahil sinisigaw nung kanilang amo. Huwag niyo kong botosan kung hindi niyo boboto si Peter Cayetano. Sabi ni Digong, ganun mga pa niya si Digong noon, ulul na ulul, ako I tell you people, ganun ba? Yun ang gusto ng Pilipino, maulul kayo talaga. Don't vote for me, sabi ni Digong. It's gonna be bloody. Babahan ng dugo. Kikita ang purinarya. Babutangin na. Binoto ng mga Ilocano. Bakit? Bakit binoto ng Ilocano si Digong? Sa promesa na ipadilibing niya si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Yun naman yun Sana to makarating sa ito, His Excellency. Takero, baka nanonood ka pa rin itong mga vlog na ganito. Padala mo sa kanya. Yun ang nangyari. Kaya nanalo si Digong. Utang na loob ni Digong sa Ilocano. Kung ang dinala ng Ilocano na pagka-presidente si Mar Rojas, o kung hindi nakialam tong si Amy Marcos, talo yan si Digong. Hindi naman siya kaya panalo ng boto niya sa Davao ilan lang naman yung bumoto ilan lang naman botate ng Davao, di ba? Ganoon lang yun. Bukod sa boto na, binayaran pa, nilagyan pa siya ng 30 milyon, di ba? Magkulam na tayo mga friend, mahaba na po. Sa totoo lang mga boss, ngayon ako nakakita ng presidente na lumuha. Wala akong ganyan. Dahil sa sakit ng loob niya, siguro kaya siya napaluha. Sana, siguro sa isip ni baka nihirapan na matulog si PBBM Siguro sa isip niya, puta saan ako nagkulang dito sa mga hayop na to? Ba't ako winawalang niya? Lalo yung mga miyembro niya sa Senado, itinaas niya yung mga kamay.
na mga miyembro raw nung kanyang unitives ba yun? Pagdating ng butuan sa Senado, Duterte sila. Lito Lapad. Lahat sila eh. Nagsama-sama sila para kontrahin yung impeachment netong si Sayad. Diba? Hindi pwede pa natin mabait. His Excellency. Yung mga, kumbaga sa yan, sa totoo lang, mabuti pa mag-alaga ka ng aso eh. Maski na ginugutom mo, pag tinawag mo, lalapit. Sasalubong. Pero yan, puta, mga hindi na yata naniniwala sa Diyos yung mga hayop na yan. Maski na anong kabutihan ang ginawa mo sa kanila, sinusungag ka pa rin. Ano dapat mong gawin? Putulan mo sungay. Ganun lang yun. Sana makarating sa ito, His Excellency. Magkulag na tayo. Pag ganyan, basta mag-ingat ka. Live na live ang utos ni Sara Sayad na ikaw ay patayin. Ano na ba nangyari dyan? Secretary Remulla, yung sinampan ng NBI na grave threat laban kay Sara Duterte. Pinatatawag sa NBI yan, paliwanag mo itong mga pinagngangak-ngak mo rito na may papatay sa'yo. Sino? Makikipagtulungan sa NBI, hindi mo sinipot, binastos mo ang NBI. Kaya ka sinampahan ng kaso. Paliwanag mo. Hindi ka nagpaliwanag, sinampahan ka ng kaso, tapos sasabihin mo, pinupolitika ka. Asa na? Boying, Remulla. Wala pa ba? Liwa-liwanag niyan. Gigil na gigil siya, pinagmumura niya. First Lady, pinagmumura niya. Speaker of the House, pinagmumura niya lahat. Mga puta, tingnan mo, puta na talagang lisik na lisik yung mata. Asan yung kaso? Andun kung saan pupunta. Nagkakalat pa ng lagim. Asan na? Department of Justice. Tapos gusto mo, ombudsman. Kalat ni Baya, shout out. Ay nako. Ewan ko His Excellency. Pag yan ang nagawa mong ombudsman, na leche. Todas, mother, pati daughter. Andyan si Kim Menares. Ang masasabi ko lang dyan, basta pogi ay talagang aabutin ang gabi. Ay tayo dyan, kalat ni. Debrado Ludovico, shout out. Good morning, karaoke. To all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe. And healthy. Hoy, Bongo, Bongago, Estego. Sinong lulukoyin mo? Huwag kaming mga taga-warriors. Diba? Taga-bili ka lang na maruya, sabi nga ni Las Cañas. Anong say mo? Yun nga eh. Tsaka yan nga mga friend. Ang gagaling ng bunganga. Puta na. Nanonood kay Nyolo. Tama. Magaling si Nyolo, pero nakatakot ka, Nyolo, sa totoo lang. Masahol ka pa kay Percy Lapid ngayon, sa totoo lang. Pero magaling. Magaling talaga. Magaling ang niya. Tawa asawa ko pag pinapanood. Paborito niya asawa ko to si Nyolo. Good evening, Kasani, sabi niya. Bombatyuhin mo na ang mga kurap na yan nang matapos na ang kanilang mga kahibangan. Hala, banat. God bless kalat ni Elizabeth Iscareo. Good evening, Xerox. Ito namang si Bongo. Wow ha, nagsalita ng depensa agad para sa kanya. Di naman tayo mga bobo para maniwala sa mga pagsasabi nito. Totoo nga. Ang maniniwala man dito ay mga DDS na walang utak. Ay, oo nga pala. Alam naman natin na wala nga sila nun. At dapat lang nakasuhan ito at ikulong para magtanda. Marami ang sasabi Nato sila Chis Escudero, Villanueva, talagang pwede na talaga masibak yan. Sabi ni Mata. Nito si Garcia. Lumabag sa batas yan. Batas sa COMELEC, bawal ang vote buying. Yan, hindi vote buying yan, Garcia.
Ha? Ang binibili nila, itong mga demonyong kontratistang magnanakaw na to, yung kredibilidad, kaluluwa, itong mga senador na mga sugapa. Ha? Senador, kongresista, 30 million, Jesus Cordero. Ha? Campaign donation. Di ka naman siguro tanga, UP ka, di ba? Para tanggapin mo yon nang hindi ka, wala kang gagawin para sa kanya. Ha? Villanueva. Ayan ako. His Excellency, hindi naman na siguro kailangan. Kung gusto mo magtanong, nandiyan na lang si Yusek Clear. Kinuha mo yan para makatulong sa gobyerno, di ba? Pwede mo siguro tanongin yan. Hindi ka pababayaan niya, si Yusek Clear Castro. Magaling. Pero yung mga ibang nakadikit sa'yo dyan, wala. Oo. Elizabeth Iscarel, Sir Rox, dapat na talaga kumilos na itong si BBM. Sobra na talaga ang pagkagahaman nila sa pera ng bayan. Lalo na itong tatlong senador na involved dito, sila Bongo, Senator Villanueva, Jesus Cordero. Natutuon nang nakikinabang ang tatlong ito sa ibang congressman. Plunder ang kaso sa kanila para makulong at tanggalin na dyan sa Senado. Totoo yun. No. Pagaya yan, His Excellency, wala kang kasalanan dyan. Magagaling sila sa batas. Ba't hindi nila alam yan? Na yung kanilang ginawa na pagtanggap ng pagbibenta ng kanilang kaluluwa sa isang diba? Tsaka yung saldi ko, nagtago na. Oy, si Garma, nahuli na. Hapon pa yan. Elizabeth Iscarel, grabe na talaga ang perwisyo na ginawa nitong pagdarambong sa flood project na ito. Kawawang mga Pinoy na dapat asenso na tayo. Pero dahil sa kaswapangan ng mga kasabwat na ito at mga kagrapal, lalo na pamilyang Diskaya na ito, mga puwe sila ang sarap isubsob sa putikan, pagtatagain hanggang sa mamatay kasama ng mga politikong mga durobo. Kung pwede nga lang, di ba? Erlinda Aquino, Kuya, sa panahon ni Ferdinand Sr., hindi na din kakayanin ng katawan ni Ferdinand Sr. dahil may sakit na siya noon. Di ba nagdadialysis na siya? Oo. Jose De Leon, shout out. Talagang walang nagawang maganda sa bansa si Digong nyo. Ang mga Chino na pinayagan niyang manira ng ating bansa, magbanggit, nababayaran lang ako ng isang sapagkat mapupudpud ang daliri ko kung iisa-isahin ko. Ang mining sa Palawan na lang, paano ang isang Chekwa nagkaroon ng permit sa nickel mining. At ngayon, ayon sa nasira na mga kalikasan sa Brooks Point at tapos ngayon sa Aborlan naman na nalaman sa Congress na peke ang Certificate of Live Birth ng Chekwa na ito. At yung mga miniminan niya dinadala sa China, sinasabing nabibigyan ng trabaho ang mga nandudong naninirahan, pero hindi sinasabi ang mga mawawalang trabaho ng may mga palaisdaan at magbubukid na sinisira ang minahang ito. Kailan ba ito nagsimula? Nang naging presidente si Digong nyo noong 2016. Ang ating mga mambabatas, lahat na lang yata nalagyan. Totoo! Hindi lang mambabatas. Yung mga general, pinagpupwesto sa mga gandang pwesto. Kaya nga kung magla-lifestyle check, mga friend, unahin na yung mga nadikit sa pakpak ng halimaw, ni Digong nyo. Tsak, puro bilyonaryo lahat yan. Yung AMLAC mo, tulog din sa pansitan. AMLAC, COA, puta. Wala. Lahat sa last frontier ang tawag sa Palawan, ngunit pera ang nakikita lamang ng pamilyang Digong nyo, pati ang ibang mambabatas natin. Leo Prona, Lanesa, shout out. Mga senador ni Digonggong, Waping, yan.
ng ICC jail. Mamerto Salonga Jr., shout out ha. Good evening, Karox. Sayang lang ang pera ng mga mamayan dahil sa bulok na sistema ng mga nakapwesto sa pamahalaan natin. Anong klaseng mga engineer yan? Pati yung contractor na yan. Yang COA, sangkot din yan. Lalo na yung mga politiko nating nalulungkot, dapat kasuhan na agad sa hukuman. Salamat po uli. Mabuhay ka, Karox. Mabuhay, Mamerto. Michelle, Edwin, Mike, my friend, shout out ha. Friend Shervin sa Pedaw. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa, shout out sa'yo. Sumasayang papawid po, Impong Basyang Team Tedeli po. Bumabati po ng may ngiti. At magandang buhay sa'yo, Sir Rox, at sa mabuong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, mukhang kami po yata ang menu of the day ulit. Kaming mga siga at pogi po ng Cavite, mahigpit po sana yung request ko at dasal, Sir Rox. Sana wag kami. Madami po diyang mas may talino, makatao, at makadiyos. Yung pag may nakasuhan po sa pamilya, instant laya agad. Ano yun ha? Mga minamahal po nating tagapili para sa susunod pong ombudsman. Hipuin at gabayan po sana kayo ni Lord sa tama at dapat po na mapapili para maging makatarungan na ombudsman. Bundat na po kami sa dami po ng matataas na posisyon na hawak po namin. Para nyo na pong awa, Lord. Sa iba nyo naman po ibigay. Track record po namin di kayang tibagin. Ni naman dahil kami po talaga ang hari ng Cavite. Para na lang po kaming mga hunyango at linta sa pagkapit. At dahil sa tunay nga po kaming hari, wala po talagang maglakas loob na kumalaban po sa amin. Alam po nila talaga. Di po sila uubra at lulusot. Sa katunayan, mga kapatid, ang ebidensya. Sa sobra po naming galing sa pusay, sa dami po ng hawak naming kaso, name it po. Bantag, Syoke, Sabungero, at napakarami pa pong kaso. Pati DPWH, papasukin din po namin. Pero ang resulta, ang tanong ko po, meron na po ba kaming pwereba? Meron si Digong. Nag-iisang General Torre lang po ang simbilis ng kidlat pag umaksyon. Walang sinisino. Lalambatin ka po at ipapakulong kahit sino ka pa. Di siya umuurong. Ang sample po natin, Kibulok at Digong. Kaya po, Sir Bonjing, sa'yo'y aking tanong, bakit di isuko ang iyong ambisyon? Tunay ka ng hari sa iyong posisyon sa dami ng kaso. Walang mapakulong. Lahat sila laya at naglilima yun. Puro lang paandar. Anong tayo ngayon? Pakiusap na lang po. Seryosong ituon. Huwag na pong maghangad taas ng posisyon, taas ng ambisyon. Magbigay sa iba at huwag maging hagum. Pag ikay napili at pag nagkataon, Diyos ko po loleng ang 6 na taon. Parusan kay Lupit, bakit nagkaganon? Ano ba ang prueba ng noon mo at ngayon? Tumula na naman si Tia Deli. Apolinar Tolentino, shout out. Akala yata ni Bongo, may naniniwala pa sa kanya. Meron, yung tatay niya. Saka yung kapatid niya. David Alin Mendoza ulit to, shout out. Akala po ni Bongago, ay mga taga Davao lang ang kausap niya. Sa totoo lang po, ay kung di mo kilala itong si Bongago, ang sasabihin mo, mental, special child ito. Oo, totoo. Hindi lang yan. Maski si Bato. John Sanchez, shout out. Mga boss, Mr. Sa totoo lang, daldal po talaga. Ibang klase talaga. Si Drama Lasakit King. Ano po? Totoo. Mato Jenks, shout out. Magandang umaga po. Ang ganda po ng inyong paliwanag. God bless po lagi, pati ang buong Pilipinas. God bless, Mato. David Alin Mendoza ulit. Good evening po, Karox. Mukhang wala din pong magagawa si BBM dahil mga politiko ang mga kalaban niya. Lalo pa, at sangkot ang pinsan niyang si Martin Romualdez.
Dapat ay taong bayan na ang kumilos kasama ang militar at magdeklara ng military junta para hindi si Sara Jim Potpot ang pumalit sa magtalaga sila ng isang leader ng bansa. Totoo yan, David. Pero hindi pwede. No, kala ko, nung narinig ko magkangakak si Magalong, ako, ito na. Ako matino. Puta, biglang, pinagpupuri si Duterte. Nabudol ako, kako, puta. Patay tayo dyan. David Ali Mendoza. Speech niya, di ba? Mga politiko korap. Wala naman siya sinasabi. Sinong politiko? David Ali Mendoza. Karox, ito naman si Bong Ogag. Ay nagsasalita pa na wala daw kinalaman ang pamilya niya sa kontrata sa gobyerno. Hindi, siya raw ang walang kinalaman sa kontrata ng gobyerno ng kanyang mga pamilya. Dapat doon ka nagsasalita sa harap ng mga tao doon sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong City. Baka magpalakpakan pa ang mga nando doon kasi mukhang abnoy ka din eh. Mukhang abnoy talaga. Mato, watching from QLD, mga nakakahiya pero wala naman silang hiya. Grabe. Nilo Fernandez, bonggago talaga yan. Pangalan pa lang ng kumpanya, nasa kanya na. Sasabihin hindi siya involved. Gago! Ay, magsasang oras lang tayo. Talaga siya. Crisanto Hilario, shoutout. Pakinggan muna kita bago mag-subscribe. Bahala ka. Laverne De Leon, shoutout. Mag-subscribe ka, hindi. Parehas lang sa akin. Romeo Calusa. Gandang gabi, Karox. Itong Bongo, laging ganyan ang ilitanya niya. Paulit-ulit daw na hindi sangkot ang pamilya. Hindi. Paulit-ulit siya na hindi raw siya sangkot. Kung yung pamilya, sa negosyo ng pamilya niya, yung sinasabi niya, Romeo, hindi raw siya sangkot sa negosyo ng pamilya niya. Umayos ka, Bongo. Bistado ka na. Ano pa palusot mo? Dumudungaw ang ebidensya laban sa pamilya mo. Nako naman, gusto mo bang pumunta sa room 2? Pwede ka rin sa Ward 25. Naubod ka ng punyeta. Baliw. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Romeo ulit, tama ka dyan, Karox. Si Apo Lakay lang ang pinakamahusay na naging presidente ng Pilipinas. Marami akong naging kaibigan, puro assorted people. Mapa Indian, Iraqis, Kuwaiti, African, lalo na mga Indonesian. Believe sila kay Apo Lakay. Tayo lang daw ang siraulo para i-throw out si Apo Lakay. Ngayon, ano na ang Pilipinas? Gutay-gutay na. Dumating pa na malang demonyong Duterte. Yun nga di ba? Romeo ulit, panahon ni Apo Lakay, lahat ng matitibay ang gawa. San Juanico Bridge, itong viaduct ng Bulacan, NLEX, ilang truck ang dumadaan dyan. Hindi man lang bumabagsak. Pero itong nasa Isabela, my goodness, giba. Hoy, Bilyar, ilang bilyon ang binulsa mo, demonyo ka. Puro kayo tatak Duterte. Noon, nagiba, tatak Marcos na. Mag-isip punyeta kayo. Galit si Romeo. Danilo Froilan, shoutout. Mabubuhay pa yan. Mad press. Sana. Romeo ulit, Dapat talaga itong project ng government natin, ipakontrata sa ibang bansa. Minsan kasi, ang mindset natin, kesyo mawawalan ng trabaho ang Pinoy, marami namang mabuhusay na engineer, etc. etc. Ano ang ngayon? Puro korupsyon na. Bilyon-bilyon kada taon talaga naman, oo. Nga Mary Lebron, shout out. Romeo ulit, Rowena Vizcaya, hindi mo ba binebenta yung Rolls Royce mo? Kailangan ko ng kasi magulong lang ang gusto ko dyan para gawin kong tirador. Mary Lebron ulit, Tama yung pinag-uusapan ninyo ni Pastor Serox. At isa pa, ang ICC ay hindi basta-basta mauuto dahil firm at malakas ang batas nila. Hindi tulad ng Pilipinas ay puro suhol at weakness ang mga politician and contractors ang pera. Romeo ulit, joke.
Joke time ulit. Ano naman to? Para ma-neutral ang utak natin. May dalawang bata, name nila Toti at Bitoy. Nasa probinsya sila, nasa bukid sila. Kaso, Boryon ang paglalaro nila. Bitoy, nagyaya. Toti, punta tayo sa palayan. Higa tayo. Toti, o ba? Tugong ni Toti, Bitoy, habang nakahiga tayo, Toti, magpaligsahan tayo. Sumagot na. Sige, anong gagawin natin? Madali lang. Ano naman ni Bitoy? Ibong na lilipad, bigyan natin ng pangalan na prutas. Tulad niyan, may lumipad. Apple. O sige, deal. Bayabas. Lipad ulit. Durian, langka. Grapes, lansones. Dumating si Lolo Digong. Hinahanap sila. At nabulabog ang mga ibong lumilipad lahat. Toti, paano yan, Bitoy? Daming lumilipad, Bitoy. Sumigaw ka ng fruit salad. Baka mamaya magjojoke ako. Romeo Pabian, Ay, Marilo Pabian, shout out, Dahil Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Sa kabila ng mga panlulokong ito sa sampayanan, sinasamantala at inaabuso ng mga may kapangyarihan sa lahat na magpatuloy ang walang puso at pagmamahal sa bansa ng mga taong nasa gobyerno. Kung kaya't nakialam na ang nasa itaas para masambulat ang kasamaan nilang ginagawa sa ating lahat. Ang Panginoon na ang gagawa ng paraan upang maghinto ang lahat ng kasamaan. God bless us po tayo sa mga kawarriors. God bless, Marilo Castro. Mary Lebron ulit. Xerox, may bagong ads ngayon na lutin, kaya may dalawang 30 minutes ads ka. Total of 60 minutes ads. Congratulations. Hindi ko alam. Mary Lebron ulit, Napansin ko puro Santo ang pangalan ng construction company ni Diskaya. Ngayon, palitan ni Lucifer ang pangalan ng kumpanya nila ngayon. Totoo. Marilo Pabian ulit, Ang daming bilyones na masasayang oras na panahon ng kasaysayan na hanggang ito na lang kalagayan natin. Protesta dito, protesta doon, na tila bingi at manhid na sila upang pakinggan ang mga hinaing natin sa pahirap na buhay na bawat isa. Bawat nakapokus sila paano makakaupo ng mahabang panahon para sa sariling interes na lamang. Paulit-ulit na lang. Nakakapagod na po talaga. Totoo yun. Kaya nga, diba sabi ko, kung magkakaroon lang ng military takeover, sana mayroong isang mamumuno na parang si Taure. Yung sa Africa, magaling yun. 35 years old, kapitan lang yun, Napanood niyo ba yun? Marilo Pabian ito. Ayon po tayo sa mga kawarriors. Welcome Philippines na si Rowena Garma. Hindi na approve ang asylum niya. Ano kaya susunod na kabanata sa buhay niya? Kulong. Bukas pag-usapan natin si Garma. Sumagot si 3J Siopo. Yan ang sinasabi ko nga Sa dami na siniwalat niya sa Senado noon, baka umiikot ang puwit ni Bongo. Inaala talaga ang mga DDS ngayon. Totoo. Paktay siya. Eddie Luna, shout out. Hello, Karo. Sikat na sikat si Diskaya ngayon. Kaya pinatawag siya sa Senado noong isang hapon. Marami ang senador. Bukas, meron na naman hearing. Nandoon naman yung mag-asawang Diskaya. Paano mo nabili, mga kotse mo, mansyon, itong si Diskaya, hindi makasagot at halos mabulol. Kaya bukas Sara, ang mikropono niya ngayon, Bukas Sara, mikropono niya noon. Ngayon, gusto niyang patulong sa amo niyang nakakulong. Buti nga, mabuhay ka, Xerox, Eddie Luna. Eddie Luna ulit, Xerox, mga tanga lang ang niniwala kay Bongo. Sa mukha pa lang niya, halatang sinungaling. Ganyan talagang maraming nanakaw. Kahit magsinungaling, parang totoo lang. Hindi na nahiya
Sa kanya kadadaldal sa kabila ng lahat, pambobola lang naman. God bless. Sa'yo, Karox. God bless, Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Isang oras tayo mga friend. Karox, ang nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas, ang mga politiko, pondo ng bayan ang kanilang negosyo. Kada isang taon, bilyon ang nanakawin ng mga ito. Pag nagkabistuhan, ituturo kung sino-sino. Wala nang aamin sa mga hayop na ito. Paano na ngayong nanakaw ang pondo? Galit na galit taong bayan. Sa harap ng Senado, doon nagsisigawan. Mga pulis nakabantay. Baka magpatayan. Totoo. Ha? Eddie Luna ulit to. Wala na yung mga politiko na yan sa Pinas. Puro magdanakaw. Puro magnanakaw na lang ang iniisip ng mga yan. Hindi sila takot. Wala namang napaparusahan. Kaya hindi sila titigil hanggat may pondo ang bayan. Hindi mauubos. Dadami pa ang magnanakaw. Totoo yan. Mga nag-iimbestiga ng buta, mga Napolis baby, di ba? Yan sila Jinggoy na yan. Oo. Hello, Rox. Etong si Diskaya, ngayon ubod na saya. Sa laki ng pera na nanakaw nila, hindi pa nasiyahan, gusto pag mayor pa. Kung sakaling nanalo, magnanakaw ulit pa, aanhin mo ang yaman. Kung sa tao ay sira ka, hindi ka makatingin sa mata. Titignan ka niyan si Diskaya. Sa labis na kahihiyan, parang babagsak ka. Wala nga silang hiya, Eddie Luna. Hindi ka rin masaya kung ganyan ka lang. Pala mabubuhay ka, Karox. Ang aming super bida sa aming saloobin. Kanyang binabasa dahil sa mga taong ungas gaya ni Diskaya. Salamat po, Luna, Brisbane, Australia. Andiyan si yung kaibigan ko nasa Australia rin, sila Librado Ludovico, Michelle Edwin, andiyan sila. PJC po nito, Xerox. Mapunta muna tayo dito kay Garma. Wow, salamat sa Diyos, talagang siya ang kumilos para sa mga Pilipino. Akalain mo madinay ang asylum request ni Garma sa USA. At dinala si Garma ng mga US representative sa Pinas. Wow, o totoo, yari siya. Pero sa Tatlan 3J Hope ka. Dapat si Garma, mag-Las Cañas ka na. Baka bababa pa. Mag-state witness ka na. Maraming alam to. Bulgar mo na lahat. Sayang na lang yung naging kabayo ka ni Digong. Naging tauhan ka ni Digong. 3J Super Xerox. Kabahan na si Kibbs, Tayo lang ang pagbibigyan ng USA, pero pag sila ang ni-request extradition, magdidili-dali tayo, di ba? Sabi nga ng US, parang nagparamdam kay BBM na. Ayan binalik na namin si Garma sa inyo. Baka naman pwede nyo nang i-extradite si Kibbs nang masimula na ang kanyang trial sa Amerika. Paano yan, Xerox? Kau naman, 3J. Kayang-kaya ni Kibbs. Appointed san nga siya ni Satanas. Diba? Tawagin mo si Satanas. Ay, nakakulong nga pala sa daig. Nag-appoint sa kanya. 3J po nito. Naku, magre-resign daw si Bongo. Pagpamilya daw niya dahil sa korupsyon. Lalo siyang kabahan pag si Garma nagsalita sa DOJ. Di ba may murder case siyang si Garma sa DOJ? Nako, Bongo, sana nakontento ka na lang na taga-bili ng Maruya ni Las Cañas. Di wala kang problema ngayon. Totoo. Dami kasing tanga no? 3J po ulit. Malapit na September 23. Pupunta ba sa Netherlands ang 16 million kuno na bumoto kay Gongdi? Magrarally ba sila sa harap ng ICC? Sige, maganda nga yan. Nang lumakas naman ang loob ni Gongdi. Teka, may pamasahe ba naman ng DDS? Saka may pang hotel pa at pagkain sila. Aabunuhan ba ni Sara Jean Potpot? Kayang-kaya. Pwede siya, ikaw naman. Dapat lang, para naman kunwari, super support ang mga DDS kay Gongdi. Dapat first class flight. Si Sara lang ba ang laging naka first class flight? 3J ulit Teka, paano naman si Harry Roque? Na-deny ang asylum request ni Garma. Di kabado na rin si Harry. Paano kung alatin din siya at i-deny? Malamang sa deny naman yan, yung asylum request niya.
Saan naman siya tatakbo? Sa Germany, Switzerland, Belgium, baka Russia. Ay, sabi ko naman sa'yo, Sir Rox, it's just a matter of time ang mga DDS na ito na mga kriminal, may araw din mga yan. Ang problema, PJ Siopka, si Bantag hanggang ngayon di pa nahuhuli. Nasibak na si General Torre, hindi pa rin nahuhuli. Nandun lang yan. Sa mga pastoral, malamang baka. Hindi na mabubuhay siguro si Bantag pag walang mga pastoral. Shirley J. Zero. Paulit-ulit namin sinasabi, mag-resign ka na, Bongo. Hindi ka kawalan sa Senado, kakapal na mukha mo. Inagawa niyong bobo ang mga mamayang Pilipino. Balang araw, may awa ang Diyos, kulong kayong lahat. Sana. Nakibombong ang nakiPBB ang kulungan. Tutulak na lang niya Chupista Bunao. Ganyan ang mga defensive. Di pa naman sila pinangangalanan, nagpapaliwanag na agad. Di masyadong nagpapahalata. Romeo Calusa, Karox, kagabi may tumawag sa akin. Isa naging katrabaho ko sa Kuwait. Isa siyang Egyptian. Biro mo, balitang-balita sa kanila ang malawakang korupsyon at pagnanakaw dito sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, lahat daw ng politiko dito sa Pinas, puro Alibaba daw. Sabi niya, Wajid Pulos, Philippine. Kakahiya ang bansa natin, pati si Digong, Wajid, muskula raw. Mapimok ba si Digong? Chupista Bunao. Grabe na kayo Grabe na kayo pa talaga ang namumuhay ng masagana sa kabila ng mga mamayang nagdurusa sa inyong mga kawalangyaan. Kung kayo mapanagot ng gobyerno, tanging Panginoon Diyos natin lahat ang bahala sa inyo. Talaga namang nakakagigil na ang mga ginawa ninyo. Di magtatagal, may karma din kayo. Totoo yan. Chupista Bunao ulit Grabe itong mga diskaya, nagpalunod sa kaban ng bayan hanggang sa mga biktima ng kalamidad, nakakapanlumo sa mga nakakaranas ng pagguho ng inyong mga palpak, inyong proyekto. Chupista ulit Kayo, di kayo nakaka-inspired, nakaka-visit kayo. Chupista ulit. Kuya, napanood po ba ninyo yung pick-up line ni Miriam Santiago na pinapagawa ni Lord si Noah ng barko at pagbalik ni Lord, gugunawin niya ang mundo. Pagbalik ni Lord, sabi ni Noah ko, natapos na ang barko, sabi ni Lord, di ko nagugunawin ang mundo, naunahan na ako ng gobyerno. Chupisa ulit Good night po, Kuya at sa mga ka-warriors. Good night, Chupista. Adorasyon Di Maranan, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo mga friend. Naka-isang oras may tayo. Mission accomplished na po mga boss. Hanggang dito na lang po. Sana nagustuhan ninyo yung paliwanag ko kung bakit napaiyak si PBBM, no? Hindi niya inakala Kumbaga sa itong mga hinayupak na to, na mga ibinoto ng tao, Senado, Kongreso, pati yung pinsan niya, lahat, pinagsamantalahan siya di ba? Kaya sabi niya, di ba? Mahiya naman kayo. Dahil yun nga nung puta. Kaso nga, wala nang mga hiyayan, PBBM. God bless mga friend. Good night.